Welcome to my channel, Learn with Teacher Annie. Grade 1, Quarter 1, Week 3, Day 1, Makabansa, na ipaliliwanag ang mga karapatan. A. Karapatang magkaroon ng sapat na pagkain at karapatang makapag-aral. Narito ang isang panimulang gawain. Panuto, pagmasdan ang mga larawan sa ibaba. Ano ang ipinapakita sa larawan? Magaling mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin kung napapahalagahan mo ba ang mga karapatang itong tinatamasa. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan na naipaliliwanag ang mga karapatang tinatamasa. Ating talakayin ang karapatang magkaroon ng sapat na pagkain at makapag-aral. Bilang isang bata, ikaw ay may karapatan. Ano nga ba ang karapatan? Ang karapatan ay ang mga bagay na dapat matamasa ng isang tao upang magkaroon ng mabuti at ligtas na buhay. Una, karapatang magkaroon ng sapat na pagkain. Ang bawat tao ay dapat na kumakain ng 3 beses isang araw. Lagi natin piliin na kumain ng masustansyang pagkain at huwag itong sasayangin. Pangalawa, karapatang makapag-aral. Ang bawat tao ay dapat makapag-aral at pumasok sa paaralan upang matuto kung paano sumulat, bumilang, at bumasa. Ikaw ay mapalad sapagkat ikaw ay nakakapag-aral at nakakakain ng masustansyang pagkain. Ito ang mga karapatang tinatamasa mo ngayon. Ngunit ang mga karapatang ito ay dapat mo ring pinapahalagahan. Ngayon, mga bata, gumuhit ng masayang muka kung ang mga gawain ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga karapatang tinatamasa at malungkot na muka kung hindi. Una, yak! Sabi ko na nga, ayaw ko ng pagkain may malunggay. Ang sagot ay malungkot na muka. Pangalawa, ang paborito ko pong pagkain ay mga prutas, lalo na po ang saging at bayabas. Ang sagot ay masayang muka. Pangatlo, Mama, ayoko na pong mag-aral. Mas gusto ko pong mag-TikTok. Ang sagot ay malungkot na muka. Pang-apat, Kuya at Ate, maaari po ba ninyo akong matulungan sa aking performance task bukas? Ang sagot ay masayang muka. At pang-lima, ako po ay malusog na tatay, kaya hindi ko na po kailangang kumain ng gulay. Ang sagot dito, mga bata, ay malungkot na muka. Magaling! Tandaan, ang lahat ng bata ay may karapatang makakain ng masusustansyang pagkain at makapag-aral. Ngayon naman, isulat ang tama kung wasto ang pahayag at mali naman kung hindi. Una, ang lahat ng bata, pati na ang mga may kapansanan, ay may karapatang matuto at makapag-aral.
Pangalawa, kahit mahirap pakainin ng gulay ang mga bata, kailangan pa rin nilang masanay kumain nito. Pangatlo, mga paboritong pagkain lang ng bata ang dapat na ipinapakain ng mga magulang sa kanilang anak. Pang-apat, mainam na hikayating mag-aral ang mga batang tinatamad pumasok sa paaralan. At pang-lima, ang mga bata ang dapat masunod sa mga pagkain gusto nilang kainin sa lahat ng pagkakataon. Ngayon, narito naman ang inyong takdang aralin. Sagutin ang tanong sa ibaba. Umuwi kayo sa probinsya. Puro sariwang gulay ang inihaing ulam ng inyong lolo at lola sa oras ng kainan. Ano ang gagawin mo? Day 2. Na ipaliliwanag ang mga karapatan. A. Karapatang magkaroon ng sapat na pagkain at karapatang makapag-aral. Narito ang isang gawain. Ano ang dalawang karapatan na dapat tinatamasa ng mga bata? Magaling! Ang bawat bata ay may karapatan bilang isang anak at mag-aaral. Karapatan nila na maranasan kung ano ang nararapat para sa kanila, gaya ng edukasyon o karapatang makapag-aral at karapatang makakain ng masustansyang pagkain. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan na naipaliliwanag ang mga karapatang tinatamasa. Ating talakayin ang karapatang magkaroon ng sapat na pagkain at makapag-aral. Ngayon naman ay tumula tayo. Handa na ba kayo? Ang ating tula ay pinamagatang Pasalamat Tayo. Salamat po, Diyos ko, sa mga biyayang kaloob mo, sa mga pagkaing masustansya para sa aking pamilya. Salamat po, dakilang Diyos, sa karunungang lubos-lubos. Makapag-aral ay kay saya, karapatang mahalaga. Ngayon naman ay sagutin ang mga tanong. Una, ano ang dalawang ipinagpapasalamat ng bata sa Diyos sa kanyang dasal? Pangalawa, bakit dapat tayong magpasalamat sa mga biyaya natin sa araw-araw? Pangatlo, bakit dapat nabigyan ng masusustansyang pagkain at pag-aralin ng mga magulang ang kanilang anak? At pang-apat, paano mo pahahalagahan ang mga bagay na ito? Magaling! Ikaw ay mapalad sapagkat ikaw ay nakakapag-aral at nakakakain ng masustansyang pagkain. Ito ang mga karapatang tinatamasa mo ngayon. Ngunit ang mga karapatang ito ay dapat mo ring pinapahalagahan. Tandaan, ang lahat ng bata ay may karapatang makakain ng masusustansyang pagkain at makapag-aral. Ngayon, pag-aralan ang mga larawang ipapakita ng guro. Isulat ang letrang KP kung ang larawan ay tumutukoy sa karapatang makakain ng masustansyang pagkain at KA kung ang larawan ay tumutukoy sa karapatang makapag-aral.
Narito naman ang inyong takdang aralin. Sagutin ang tanong sa ibaba. May pagsusulit kayo bukas at niyaya ka ng iyong kaibigan na manood ng palabas sa plaza. Gagabihin kayo sa pag-uwi. Ano ang gagawin mo? Day 3. Naipaliliwanag ang mga karapatan. Karapatang magkaroon ng sapat na pagkain at karapatang makapag-aral. Ngayon ay pag-aralan ang mga larawan. Isulat ang KP kung karapatang makakain ng masustansyang pagkain at KA kung karapatang makapag-aral. Ang bawat bata ay may karapatan bilang isang anak at mag-aaral. Karapatan nila na maranasan kung ano ang nararapat para sa kanila, gaya ng edukasyon o karapatang makapag-aral at karapatang makakain ng masustansyang pagkain. Magaling mga bata! Ngayon ay ating talakayin ang karapatang magkaroon ng sapat na pagkain at makapag-aral. Pagmasdan ang mga larawan sa ibaba at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Kumakain ka ba ng mga ganitong uri ng pagkain? Bakit maraming bata ang kumakain ng ganitong uri ng pagkain? Tama ba na ganitong pagkain ang madalas ninyong kainin? Anong pagkain dapat ang inyong kainin? Magaling! Ngayon ay pagmasdan ang mga larawan sa ibaba at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Mga bata, sino-sino ang may karapatang makapag-aral? Bakit kinakailangan mag-aral ng isang bata? At bilang isang mag-aaral, paano mo maipapakita ang pagpapahalaga mo sa iyong pag-aaral? Magaling! Ikaw ay mapalad sapagkat ikaw ay nakakapag-aral at nakakakain ng masustansyang pagkain. Ito ang mga karapatang tinatamasa mo ngayon. Ngunit ang mga karapatang ito ay dapat mo ring pinapahalagahan. Tandaan, ang lahat ng bata ay may karapatang makakain ng masusustansyang pagkain at makapag-aral. Ngayon, isulat ang tama kung wasto ang pangungusap at mali naman kung hindi. Una, karapatan ng bawat bata ang makapag-aral. Pangalawa, kailangang magsanay ng mga bata sa pagkain ng gulay. Pangatlo, pakainin palagi ang mga bata ng mga pagkaing may preserbatibo gaya ng tusino at hotdog. Pang-apat, hikayating mag-aral ang mga batang lansangan. At pang-lima, ang mga bata ang masusunod sa gusto nilang kainin. Ngayon naman, narito ang inyong takdang aralin. Sagutin ang tanong sa ibaba.
kailangan mong matapos basahin ang babasahin sa module mo sa Makabansa. Ngunit nakita mo ang paborito mong palabas sa TV. Ano ang gagawin mo? Day 4. Naipaliliwanag ang mga karapatan. Karapatang magkaroon ng sapat na pagkain at karapatang makapag-aral. Lagyan ng thumbs up kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa pagkain ng masustansya at pag-aaral, at thumbs down naman kung hindi. Una, hindi nagsasagot ng kanyang module si Jasmine. Ang sagot ay thumbs down. Pangalawa, umiinom ako ng gatas at kumakain ng gulay. Ang sagot ay thumbs up. Pangatlo, tinatapos ko muna ang aking takdang aralin bago maglaro. Ang sagot ay thumbs up. At pang-apat, nagdadabog ako kapag gulay ang nilutong ulam ni nanay. Ang sagot ay thumbs down. Magaling mga bata! Ang bawat bata ay may karapatan bilang isang anak at mag-aaral. Karapatan nila na maranasan kung ano ang nararapat para sa kanila, gaya ng edukasyon o karapatang makapag-aral at karapatang makakain ng masustansyang pagkain. Ating talakayin ang karapatang magkaroon ng sapat na pagkain at makapag-aral. Ikaw ay mapalad sapagkat ikaw ay nakakapag-aral at nakakakain ng masustansyang pagkain. Ito ang mga karapatang tinatamasa mo ngayon. Ngunit ang mga karapatang ito ay dapat mo ring pinapahalagahan. Tandaan, ang lahat ng bata ay may karapatang makakain ng masusustansyang pagkain at nakapag-aral. Ngayon naman ay kulayan ang thumbs up kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa pag-aaral at thumbs down naman kung hindi. Narito naman ang inyong takdang aralin. Sagutin ang tanong sa ibaba. Nakita mong tinatapon ng iyong kapatid sa ilalim ng mesa ang mga gulay sa ulam ninyong pinakbet. Karne lamang ang gusto niyang kainin. Ano ang gagawin mo? Day 5. Naipaliliwanag ang mga karapatan. Karapatang magkaroon ng sapat na pagkain at karapatang makapag-aral. Narito ang isang gawain. Sabihin ang tama kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa karapatang makapag-aral at mali naman kung hindi. Hindi lumiliban sa klase ang batang si Jenny. Ang sagot ay tama. Aktibong nakikilahok sa mga gawaing pampaaralan si Sian. Ang sagot ay tama. Si Joshua ay palaging late pumasok sa paaralan. Ang sagot ay mali. Magaling mga bata! Tandaan na ang bawat bata ay may karapatan bilang isang anak at mag-aaral. Karapatan nila na maranasan kung ano ang nararapat para sa kanila, gaya ng edukasyon o karapatang makapag-aral at karapatang makakain ng masustansyang pagkain.
ating talakayin ang karapatang magkaroon ng sapat na pagkain at makapag-aral. Ngayon ay basahin ang mensahe sa ibaba. Ako si Ana. Pinapahalagahan ko ang aking karapatan. Ako ay kumakain ng masustansyang pagkain. Ako ay kumakain ng gulay at prutas. Umiinom ako ng gatas araw-araw at ng maraming tubig. Iniiwasan ko ang pagkain ng mga chichirya. Iniiwasan ko rin ang pag-inom ng soft drinks. Kaya ako ay healthy at masaya. Ako naman si Rod. Pinapahalagahan ko ang aking karapatan. Ako ay nag-aaral ng mabuti. Lagi akong nagbabasa. Iniiwasan kong maglaro ng computer games tuwing ako ay may klase. Kaya ako ay masaya at ang aking pamilya. Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod. Una, sino ang mga batang nabanggit sa pag-uusap? Pangalawa, paano pinapahalagahan ni Ana ang kanyang karapatan? Pangatlo, paano pinapahalagahan ni Rod ang kanyang karapatan? Pang-apat, tama ba ang ginagawa ng mga bata? Pang-lima, kung ikaw si Ana at Rod, tutularan mo rin ba sila? Magaling! Ikaw ay mapalad sapagkat ikaw ay nakakapag-aral at nakakakain ng masustansyang pagkain. Ito ang mga karapatang tinatamasa mo ngayon. Ngunit ang mga karapatang ito ay dapat mo rin pinapahalagahan. Tandaan, ang lahat ng bata ay may karapatang makakain ng masusustansyang pagkain at makapag-aral. Ngayon ay lagyan ng check kung wasto ang pahayag at X kung hindi. Una, may magagawa ka upang mapataas ang marka mo sa pag-aaral at matuwa ang iyong mga magulang. Pangalawa, upang makatipid ang pamilya, maaaring magtanim sa bakanteng lupa sa inyong bahay ng masustansyang pagkain. Pangatlo, hindi kailangang mag-aral ng mga mayayamang bata. Pang-apat, dapat nating ubusin ang mga pagkain na nakalagay sa ating plato kapag tayo ay kumakain. At pang-lima, hayaan na lamang ang bata kung ayaw pumasok sa paaralan. Ngayon ay narito naman ang inyong takdang aralin. Kopyahin ang talaan sa ibaba sa inyong kwaderno. Basahin at itala ang inyong naging sagot sa mga sitwasyon. Lagyan ng check kung wasto o hindi wasto ang naging sagot sa mga sitwasyon. Mahusay mga bata! End of week 3. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!